Patigayon. Atong oras, hatod kaninyo sa LGU sa Lubok. Pinanguluhan ni Mayor Leon A. Kalipusan, inabaga ni Vice Mayor Pablio Bibot Dumpor Sumampong ug sa kapamilya sa Sangguniang Bayan. Newsmakers uguban pa! Mao kanya bagong tulumanon sa Radyo DYTR 1116 sa inyong mga radyo. Newsmakers uguban pa! Paminawa matag adlaw from 1:45 to 2:45 in the afternoon right here at our True Radio. Newsmakers uguban pa! Magahisgot sa mga balita ug sa mga nalambigit sa mga balita. Newsmakers uguban pa! A program that will also entertain discussion on celebrations, dedications, music, love notes, families, hopes, interests, joys, mentoring, business opportunities, people's achievements, stories of long ago, of today and of tomorrow, seminars, and many more. Newsmakers, uguban pa! Uban sa inyong anchor person na si RD Araneta Batoy, inubanan sa daghanan nga mga kauban. Newsmakers, uguban pa! Paminawa, uban sa kalipay yung katawa. Newsmakers, uguban pa! Siguradong malingaw ka! Mga pagtimbaya gikan sa Richley Corporation, drinking water supplier. Ang Richley Corporation, mga kaigsuunan, nagsilbi na karon 24 oras matag adlaw, 7 ka adlaw matag semana. Dinhi sa nagkalain-lain nga barangay sa Dawis, San Isidro, Poblasyon, Dao, Totolan, Tabalong, Katarman, Sungkulan, Biking, Mayakama. Mga barangay sa Panglao, Libaong, Bolon, Tawala, mga barangay sa Tagbilaran City, Mansasa, Bool, ug mga barangay sa Baclayon, Santa Cruz ug Libertad. Dili matugay, ilan ang pagasilbihan ang tanan nga mga barangay sa Dawis, Panglao, Tagbilaran City. For more information on water application, adto lang ang ilang Tagbilaran office sa Benigno Aquino Avenue, District Cogon kini ug sa Tagbilaran City. Hatuol sa atong daan nga airport. Telephone numbers 0917-832-5450 o dili gani 0917-8244-340 or 0919-232-1192. Muadto usab kamo sa Dawis o Panglao office. Diha gyud mamutang sa Barangay Katarman, Dawis, Bohol. Telephone number 1917-834-8210 or 0917-1280-161. Ay kalimot, Richley Corporation, drinking water supply. Ngayon laing maayong balita mga kaigsunan. Alang sa lovers of cakes and pastries, niya ito may gugmaon kaayo sa cakes o sa pastries. Wow, you are in for a special treat sa Sweet Home Cafe. Tungod kay ang Sweet Home Cafe nagatanyag kini sa gitawag natong assorted treats alang sa ilang mga customers. Ang maong Sweet Home Cafe nagbalita sa ilang mga customers na doon tanyag na gitawag ng assorted treats. Freshly baked cake every day. Available at 2 p.m. daily. So pagsugod sa alas 2 karon day, ready na. Assorted cake. Customers may get a whole cake made out of assorted flavors. One can save up to 25% by taking advantage of this promo. Available only at Sweet Home Cafe. Patrons will be treated too at cake featuring flavors such as the following: red velvet, honeycomb, carrot, blueberry cheesecake, New York cheesecake, choco moist, o kanang gitawag sweet revenge. Truly, kining maong cake mga kaigsuran, assorted flavors, o gitawag nilang made in heaven. Patrons may visit Sweet Home Cafe sa ilang duha ka mga branches. Usa ni ana na sa Remodel Street, hadool ka na sa karaan na Holy Spirit School, ug ang lain anaa sa Lesage Street. Ayaw kalimot, Sweet Home Cafe offers delicious assorted flavor cake for take-out. Ani apay laing maayong balita. Ang Builderware Superstore
accessible na kini karon sa online shopping. Atong usbon ang Builderware Superstore accessible na kini karon sa online shopping. Imo lang pagabisitahan ang www.bqbuilderware.com. You can now browse and shop for your construction needs with free delivery within Tagbilaran City kung ikaw mo palit sa total amount of 5,000 pesos. Time-saving ni mga kaigsuunan. Dili na kamaglangan sa panahon. Hassle-free mga kaigsuunan. Dili na kamaglisod. Adto alang gyud. Bisitayo lang sa imong computer www.bqbuilderware.com. Mahinungdan nga sa tanan ng mga Builderware's valued customers nga aduna kamoy minahals kinabuhi nga tuas sa laing nasod, dili na gyud problema. Mo order lang sila ha. They can now buy their construction materials needed for their housing here in Bohol. Dali na gyud kay pagpamalit. Mahimo ka mo gamit sa inyong credit card? Akong Osbon, mahimo ka mo gamit sa inyong credit card? For faster transaction. No need sa pera padala. Just visit www.bqbuilderware.com. As an affiliate of BQ Corporation serving generations of Boholanos for 75 years, this coming 2020, Builderware is the architect's choice in providing you the most trusted brands with high-quality products for your construction needs. Builderware, your hardware superstore. Mga kaigsuunan, ani ay nindot sa kaing pahibalo. Yehey! Makaingon jud ta og yehey! Lamian kaayo. House of Lechon, Tagbilaran. Limpyo kaayo. House of Lechon, Tagbilaran. Duol ra kaayo. House of Lechon, Tagbilaran. Ana ang mahamutang sa J.A. Clarin Street. Haduol sa National Irrigation Administration and Panda Tea Hotel, Barangay Dao, Tagbilaran City. Congratulations, House of Lechon, Tagbilaran. Gipanag-iya ni Dr. Wilson Du and family. House of Lechon, Tagbilaran, Lamian. Ladies and gentlemen, o ganiyan na sadta sa laing edisyon ng ating atong programa, ang Newsmaker sa guban pa. It's a Friday. Regala sa itong panag-uban, December 10, 2021. Natuhang apit sa karong adlaw. This is your friendly friend, Dave Alvarado. Temporaryong mukulit sa atuhang Friday regular na tigdumala ng ining atuhang programa na si Mr. Sandy Mark Araneta Batoy diin doon na siya importante kalipukan atinan, and we will be joined in later on sa atuhang original regular anchor ni ining atong programa. While laing kundi si Ma'am Ardy Araneta Batoy. Samtang nagpaabot lang may gala sa tuhang original regular anchor. Ini nga itong programa. Ato nang ipadangat ang atuhang mga mainitong pagtimbaya sa itong mga suki na naminaw ni ining atong programa. Ang atuhang tulumanon sa matag hapon. Ikan sa alas 2 nga to sa alas 3 sa kahaponon ang Newsmakers ug uban pa. Siyempre
di na to sikyaton, no? Nga itong mga pagtimbaya sa itong mga suki nga naminaw niini nga itong programa. Pinaagi sa atohang nagkalain-laing mga platforms sa itong website ang www.theboholtribune.com. Siyempre sa atohang website ang www.dytrbohol.com. Sa itong FB page sa DYTR Bohol. Thank you very much sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Sa itong mga kaigsunan nga naminaw niini nga itong programa pinaagi sa ilang mga tagsang mga cellphones o kining tablets, pinaagi sa internet, pinaagi sa itong mga radio streaming sites kasama sa streama.com. Thank you very much sa inyong pagpaminaw niini nga itong programa ang open for newsmaker sa kwento napatay sa atong open forum ganihan atong open forum din ba kayo ang atohang discussion sa atohang open forum ganina kay atong discuss din ang kasaulugan sa ika-75 nga kasumaran sa founding anniversary sa University of Bohol og sa ika-51 nga Charter Day sa maong institusyon atohang nahibaw-an kung unsa ang mga nagkalain-laing nga mga kalihukan na gihimo sa maong institusyon karong ugmang adlaw nila pagkabuhaton or sa ulugon rather ang ilahang ang ilahang 75th founding anniversary, 75th year founding anniversary, and siyempre ang ilang ka-51, 51st nga Charter Day o pagkahimugso sa maong institusyon isip usa ka universidad. Hindi nato na ibaw-an sa usa ka tinugyanan sa University Bohol si Mr. James Tabige ang scholarship officer sa maong institusyon og matagaron unya atangi ang mga taho gikan sa maong institusyon sa maong universidad nga atong ipatik sa atohang website sa theboholtribune.com sa mga nakalinlaing mga kalihukan nila kaninang sugod ganihang buntag og ugmang adlaw ang kasagaran sa mga ilahang aktibidades pagkahimuon ugmang adlaw sa ika-11 nga adlaw sa Disyembre 2021 ganihang buntag isugdan nila ang pagpasundayag sa usa ka kining programa diin gisaysay ang kasaysayan sa University of Bohol og mga kalampusan niini sukod sa 75 ka or 75 ka tuig mo na ang atohang na kutlo nga informasyon gikan sa maong universidad. And siyempre karon hapon after karon siguro nagsugod na ang nagkalain mga activities, virtual activities diin pagkasamutan kini sa mga estudyante og kining mga estudyante og siguro uban pa mga naay kalambigitan sa University of Bohol. Kalalain sila mga virtual nga mga activities na gisaulog atol sa kining anibersaryo sa pagkahimugso sa maong kining institution of higher learning din sa atong lalawigan. So di ko masipyat mao na ang unang universidad na himugso din sa lalawigan Bulanon ang University of Bohol. Siyempre ang University of Bohol gipanguluhan kini sa atohang doktor, sa atohang presidente si Dr. Victoriano D. Terol III. Og siyempre maupod siya ang presidente sa atohang kumpanya sa atong kapamasalaan The Bohol Tribune. Mo na nga ato yung nga gipasigarbo og maayo ang kining kalampusan sa maong institusyon pinaagi sa nagkalain natong pagsibya, paghatag og mga informasyon sa katilingban kabahin sa ilahang 75th year founding anniversary sa maong institusyon diin nahimo na kini na usa ka tinubdan
sa kaalam og makahatag og manindot nga kaugmaon, no? It transcended into transforming lives, no? And better future sa atong mga tinun-an na misulod, no, sa mga kawanan sa maong eskwelahan, sa maong institusyon og daghan na gyud, no? Nga ubay-ubay na nga na-produce nga mga talented, knowledgeable, bright nga mga estudyante nga nakapakita og kining katakos og nakapakita na sa ilahang nga kini masawag nato nga mga kontribusyon sa katilingban, dili lang kay dinhi sa atong lalawigang Bulanon kundi sa tibuok kalibutan. Makita nato ang mga nagkailang nurse. There was a nurse ka gipasigarbo, gipasaguhan kay iyahang kining sakripisyo diin even ang iyahang kinabuhi ang nakalas tungod sa iyang pagsakripisyo tungod lagi sa iyahang mga pasyente nga na COVID. Kalimot ko sa pangalan pero early this year usa na siya ka gibiyan pod nga gihatagan og pasidungog sa mismo, no, sa presidente sa UB na mao si Dr. Victoriano Ryan Terror III. Atong mga pagtibaya sa atong mga suki nga naminaw nini nga atong programa, pinagi silang mga radio sets ug uban pang mga kahimanan sa nagkalain-laing dapit nini nga atohang lalawigan Bulanon. Sa atohang mga dapit sa 47 ka mga lungsod ug usa ka dakbayan nini nga atong lalawigan Bulanon. Thank you very much sa atong mga kaigsunan na naminaw ni nga atong programa ang Newsmaker sa Guban pa. Ug sa tanan natong mga tulumanon dinhi sa DYTR, no, apila na sa open forum ug nga What's on in Panglao. Kaniya sa What's on Panglao, no. Nag-support ang atohang kalandong na mayor sa lungsod sa Panglao. Ang lungsod sa Panglao transform na din, no. Tanaw na ko mura na siyang cosmopolitan, even if ang iyang designation legally kay municipality na gihapon or isa ka lungsod, pero ang iyahang vibe, ang iyahang ambiance kay cosmopolitan, mura nag usa ka kining dakbayan. And true enough, these things happen sa watch or under the watch of Mayor Nila Montero. Well, si Ma'am Nila, well, she is about to relinquish her post itungod lagi sa term limits, but she has left a lasting legacy na transform niya despite of all the challenges, despite of all the matawag na ito mga problems. Iya gihapong napasigarbo at nahimong ilado kayo ang lungsod sa Panglao sa iyahang watch. Ganito'y last Sunday ba to? Or the other Sunday, i-feature si Ma'am Nila dito sa Rated K. Ni Corina Sanchez ay loka ng ilahang pag-feature kay lugay na nilang gishoot, no? Lugay na nilang gishoot, pero baguhay lang nilang pasalida sa Rated Corina. Yeah, bago na ng show, no? Si Miss Corina Sanchez. Ug naapod to nga the feature po ng Panglao sa usa ka travel magazine show, travel magazine show. Ni feature man po din ha ay si Councilor Aya Montero Kaindig na buot magpapilisan isip mayor sa lungsod sa Panglao. Very animated lang yun, no? Ang lungsod sa Panglao. Very matawag na itong libo na kayo ang maong lungsod mo ng atong yung i-congratulate ang
leadership. Siyempre ang ipanguluhan ni Mayor Nila Montero o ni si Mayor Bricio Velasco o mga kaubanan sa sangguniang bayan. Tungkol po sila o ilahang bag-ong kining munisipyo. Sungguh sila sa pagtukod o bagong munisipyo. Matod pa ni Mayor Nila, dili ni utang. Nagtigom gud ang kwarta ang kagamahanang lokal sa maong lungsod aron itukod mao na gamiton para itukod sa ilahang kining bag-ong munisipyo. Although naagay mga pasikas nga ginagmay diri o diyan na nato mga malikayan na kay this existence manggod ang atohang pagpanginabuhi sa kining kalibutan doon among mga kasikas hindi na ito mapugnan but the thing is kung unsa man gyud ang atong tuyo tumong is para lagi na sa common good mao na nga atong gi-congratulate ang lungsod sa Panglao tungod ni ana no nga ang ilahang katakos ang ilahang determination na itukod yun ng ang ilahang balay lungsod aron mahatagan pod og nindot nga impression sa mga bisita kay tiyon mo na nga ikaw ang tourism hub sa Bohol pero ang imuhang balay lungsod kay matawag natong dili appropriate sa imuhang status sa imong stature na isip ka tourism hub o ikaw pag yun ang kanang matawag na to gateway to Bohol kay dinha man gud mo tumpah mo landing ang mga avion mga eroplano gikan sa nagkalain-lain mga dapit kay international airport ng gayud ng Bohol Panglao International Airport di ba and syempre dinha man gud ang atohang nastaring man gud ang turismo dinha sa Panglao ang dili na kalimod kanang area dili lang siguro ang Panglao na atong i-highlight ani in terms of tourism but siyempre apil na ang lungsod sa Dawis usara man na sila no ka isabak sa usak ka isla ang lungsod sa Panglao ug ang lungsod sa Dawis isabak sa usa ka isla ang Panglao Island ug dili duro makompleto mahipno ang usa ka lungsod kung wala ang pikas ora na sila og gitawag na to na couple na say gitawag na to na both of them are kana the beautiful whole sa atuang beautiful tourism hub kay kita gid nato dinha na gipasigar bugong pag-ayo ang turismo sa maong dapit mao gani nga karon na hinay-hinay na ang atong mga kaso padulong na ta sa siguro in the next few months mabalik na gid ta sa kining normal nga kahimtang hopefully mabalik na gyud ang mga turista sa atohang dapit. Break. Alright, ato sang paminahon ng atohang midday or afternoon news break.
Ladies and gentlemen, we present to you now the latest news edition brought to you by the First Consolidated Bank, FCB. And now, ladies and gentlemen, here now is the latest afternoon news brought to you by First Consolidated Bank. In our headline, fiscal order orders the release of Vice Mayor, two barangay officials from detention. Before we give you the details of the news, let's listen in to these wonderful reminders from First Consolidated Bank. Use FCB Pay, FCB's new mobile banking application, to earn 2% cash back with no minimum spend required and no cashback limit. Whether you are shopping for loved ones or Buying food for Noche Buena. rewarding yourself this Christmas, Use FCB Pay to pay for your Christmas expenses. just keep using FCB Pay to enjoy safe, Convenient cashless transactions. and earn 2% cashback. To register, visit your nearest FCB branch. I'd like to repeat, to register, visit your nearest FCB branch. At FCB. And now, back to the news. The Provincial Prosecutor's Office has ordered the release of a vice mayor and two barangay officials from detention while 19 other suspects remain in custody, reports released on December 10, 2021 say. It was earlier reported that Bienvenido Vice Mayor Ramon Arsenal, Mandawa Barangay Captain Patrocinio Buniel, and Mandawa Barangay Kagawad Joby Buniel were arrested for allegedly participating in an illegal cockfight. They were arrested following a raid conducted on Sunday, December 5, 2021, where 22 persons were arrested, including the public officials. The officials were ordered to be released by the provincial prosecutor from detention due to a technicality after inquest proceedings conducted on Monday, December 6, 2021, report adds. Reports revealed that the public officials had been cleared from illegal cockfighting charges as a result of the order of the prosecutor. It was reported that around 200 persons participated in the illegal cockfight, which was the subject of the raid. The police said that they learned about the staging of the illegal cockfight based on a tip given by a concerned citizen. And that was the news brought to you by First Consolidated Bank. On behalf of our regular newscaster, R.D. Araneta Batoy, and our colleagues Chanimar Araneta Batoy, Gloria Lidica Araneta, and Attorney Greg Estrel, this has been your friendly friend, your newscaster, Dave Alvarado, saying thank you, FCB. Thank you, First Consolidated Bank. Use FCB Pay, FCB's new mobile banking application, to earn 2% cash back with no minimum spend required and no cashback limit. Whether you are shopping for loved ones or Buying food for Noche Buena. rewarding yourself this Christmas, Use FCB Pay to pay for your Christmas expenses. just keep using FCB Pay to enjoy safe, Convenient cashless transactions. and earn 2% cashback. To register, visit your nearest FCB branch. I'd like to repeat, to register, visit your nearest FCB branch. At FCB. Alright, balik to sa tuwang tulumanon, may gala. Atong tatna, 35 minutos na nga milabay sa alas 2 ka haponon. Og ni ana ang atuhang unang resource person karong adlaw, karong atuhang City Government R. Walain ang atuhang yung spokesman sa City Health Office, walain community nurse Robin Culpa. Mayong sa iyong kahaponon, Mr. Culpa. Mayang hapon sa Dave, mayang hapon sa atong mga listeners ng atong nagunang programa sa Bohol sa kada hapon. Mayang hapon ka natong tanan.
Thank you very much sa pagsanong sa atohang invitation, Mr. Robin, no? Sugdan nato, no? Musta naman ang atohang mga kaso sa COVID diri sa atohang lalawig sa atong dakbayan, brother? Yes, sir. Very good na kayo nga ito ang number of active cases no, sa siyudad sa Tagbilaran. As of today lang isa, sir. Gani, alas 8 sa buntag. Doon na lang tayo 4 ka kaso Uy. active cases. Wow, very good, very good. Unsa man ang mga barangay nga na ay kaso na? Yes, sir. Naiusa sa Kugon, Mhm. naiusa sa Poblacion 2, Mhm. usa sa Taluto, ug usa sa Tiptip. All the rest ani zero na ang cases nila, sir. Zero lang kay. Wala pa yung posibilidad, Sir Robin, na tungod lagi sa bakuna, dili mo gawas ang mga sintomas, naglaroy-laroy ng usa ka tawo pero gahambin og COVID. Yes, sir. Naay possibility nga ang usa ka tawo no nang kung dili sa panahon nga magbakuna pakunahan sa nga dili sa motugan during the assessment nga na sa gipamati or it could be asymptomatic siya kunya naglaroy-laroy na sa amot nga nahatagan sa bakuna naay possibility nga siya makatakod sa uban. But then again, katong mga nakasalamuha niya nga nabakunahan na, sir, lesser pod ang chances nga matakdan, although nagya po'y possibility nga matakdan, but since nanay immunity sa iya sa nabakunahan, it could be nga asymptomatic na or more or less wala nagibation, sir. Mo nang akong nakapangutana kay doon na ba kay posibilidad nga tungod sa atohang pag-ubos atong kaso tungod kay wala nato sila matestingan pero tungod lagi kay bakunado sila walay nakagawas nga mga sintomas. Yes, sir. Usa po na sa atong gitanaw, sir, usa po na sa kanang pwede nato nga ma-consider nga talimad-on karon tungod kay bakunado na nga wala nagipamati. Mao po na nga dili na po nato matest tungod kay ang atong testing is more on symptomatic ramang kasagaran. Yes. Oo. Mo lagi na sa nga ako napangutana na kay kaniadto itong kasagsagan bitaw sa tuwa nga mga kaso kay matud pa nimo nga ang itesting nato is katong mga symptomatic, katong mga asymptomatic dili nato testingan. Bisan patuod nga naa sila'y what you call this kining exposure no sa kining mao pa ba naghihapon ang atuhang palisiya na Sir Robin kaning kung na-expose ka kay ang unahon nato ang mga symptomatic at dili una nato unahon ang mga asymptomatic. Yes, sir. Ang atong gibuhat karon, sir, no, is still the same thing. Katong mga naidunay simptomas, katong mga gitawag nato mga ALI, or kanang mga influenza-like illnesses, mao giaunahon nato og test, sir. But in the event nga naay uban nga mag-travel bitaw nga magkinahanglan og RAT or rapid antigen test, no, nga mo positive sila dito, automatic na nato, sir, nga i-appeal gid siya sa atong swab maski asymptomatic pa siya para to check kung positive gid sila or dili. But naman po'y uban god nga more or less kung positive sila sa swab inig sa rapid antigen test inig PCR test nato kay negative ra pod sila. So ang confirmatory test gyud nato isang RT-PCR test. Before I let you go, no, may final question na lang siguro. Before I ask you about sa itong mga vaccination schedule na itong ipasuport aron na makaibaw ang atong mga kaigsunan. Kining RAT, sir, no, available pa ba na sa atong CHO? Kanang libre ba ni siya o dunay bayad? Sir, ang RAT na to actually nata sa atong City Health Office, but kani sa intended na pod ni siya sa ato ang monitoring, no, sa ato ang siyudad sa Tagbilaran. If kanahan kay dili maguta we don't have a license para sa mga documents ani nga ma-consider to nga legal nga document. But the thing is that this is just for monitoring, pero kanahan kun sila magparat, no, may mga RAT nga available sa atong mga katambalanan o mga private nga mga laboratories, so pwede sila mo anto dito, sir, but katong mga gipang mga symptomatic nga atong irat una before nato RT-PCR test, available din sa atong City Health, but kung ganahan sila mo-coordinate lang po sila sa ato ang mga respected nga mga barangay health center. Okay. Sir, ang mga schedule na nato sa pagbabakuna as a parting word nato siguro sa itong mga Sir, for today wala tayo schedule nga mass vaccination, but ugma natay second dose sa ato ang Moderna nga vaccine dito sa ato ang Alturas Mall, no, December 11. Kani siya second dose sa gihatagan nato pag November 13. Kunya by next week inig Lunes, December 13, mahatag ta og Pfizer dito sa ato ang City Hall Atrium. Katuni siyang second dose sa mga City Hall employees nga gihatagan nato pag November 22.
Kunya by December 14, 15 ug 16, second dose ni siya sa Moderna sa ato ang tulo ka malls, no? Ang BQ Mall, Alturas Mall ug Island City Mall nga nahatagan sa first dose niya tong November 16, 17 ug 18. Okay. And then by December 17, napo tayo second dose sa Moderna adto sa atong Island City Mall nga nahatagan sa first dose sa November 19. Kani pa lang una sir nga atong ihatag, but definitely naapat tay mga upcoming mga second dose schedule. Mapalipayan po ta magpaibaw sa tanang katawhan nga ang sulod sa Tagbilaran as of December 5, 99.3% ang ato ang target sir. So by this week o next week sir nga daghantang mga schedule second doses mas mutaas pa gyud siya sir. Very good, very good. Thank you very much, Mr. Ruben Colpa, sa imuhang time and mabuhay ka, sir. Ang salamat sir Dave, ug may hapon ka natong tanan. Alright. Ato nang sunod, engineer, no? Ni-text na si Mayor Babayap para sa tuhang ikaduhang resource person. Very enlightening, no? Na 99.3. Di ba ko masayop? 99.3% na sa tuhang target population ang nabakunahan na din sa syudad sa Tagbilaran. Pasabot ana. Yun, kugihan ka. Ang atuhang si Isyo, siyempre ang atuhang kagamhan ng lokal, no? Sa kining lakbayan sa Tagbilaran, no? Sa ilahang pagbumakuna sa ilahang kining katuyuan na makabot gyud, no? Ang gitawag nato nga herd immunity. Kay kining herd immunity mao na gyud siguro na ang sulbad, no? Karon no, kita nato upat na lang ang mga kaso, although na posibilidad good nga naagoy mga asymptomatic ana naglaro-laro. So mao gyud sa nga dili kakumpiyansan gihapon, no? Padayon lagi hapon ang atohang pagtamod o gitawag nato og mga kining protocols. Alright, naanagod sa pikas linya ang atohang mayor sa syudad sa Tagbilaran. Way lain kundi si Mayor John Jesnel Babayap. Mayong sayong kahaponon, mayong hapon nimo, Mayor. May palay Sir Dave, may palay sa ito mga suking paminaw sa itong programa. O pasensya na, o medyo banha din tungod kay di ata sa usa ka activity. Pero naningkamot punta nga makatingog sa imong programa Sir Dave. Tungod kay gusto na ito makahatag po update sa itong mga katawhan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Yes, thank you very much sa pagsanong sa tohang invitation, Mayor. Unang pangutana, luna ko na kay bisita diin naiskutan ninyo ang cyberbullying o cyber libel. Unsa ta to Sir Dave? Na kuno kay bisita na diin na hiskutan ninyo ang cyberbullying o cyber libel. Unsa ka tinuod ni? Sir Dave, diri gyud si ASEC mismo kay na may mga problema gini labi na nga sa social media karong panahon na nga mura og open na gyud kaayo. Importante gyud kayo nga makontrol na to ang cyberbullying, ang cyber libel, ang uban na mga kaso nga mga illegal nga nangilabot sa cyberspace. So mo doon makipag-partners ta nila karong mga panahon na, especially pod nga dool na kayo ang piniliay Sir Dave, manggawas nga mga pagdaot na account nga puro gina sila nga way lain trabaho kung dili magdaot na magtabwag og mga bakas. So na storya na to dito, man-trace man na to kung saon and ni-commit po sila nga motapang. Apel mo ka ana sa mga gipang biktima ana Mayor sa cyberspace. Pero yes Sir Dave, mabiktima po tao sa yan. Mo lagi. Mo nang akong gi ka kanang kabalakan ani is basin ma-discover na ka sa GMA7 kay na feature ba ang Tagbilaran? Can you tell us about it? Yes, Sir Dave. Natungod kayo na sure tungod sa mga best practices nato sabi na aning roll out nato sa bakuna. And tungod kay taas na kayo ta porsyento. In fact, 99.3% na achieve nato sa atuang target. Ongoing ang atuang 12 to 17 years old. And hopefully, moabot na po itong 5 to 11 years old. Sugda na yun na to ang mga bata, especially with the new variant that's coming, Omicron. Kinahanglan yun kayo nga bakunado na nga to ang mga katawhan. Salamat po sa tanan Tagbilaranon. Ning tanong po sa atong hangyo nga magpabakuna na yun. And na-feature na po sa kagahapon lang yun, Sir Dave. Sa Christmas decors na to sa Tagbilaran City Hall, mga offices na to, sa GSO, o sa ato ang dancing fountain nga gihimo na to ang gipakita na to sa mga kabatan-una ng Spirit of Christmas o sirado ni siya basta Lunes pero kada adlaw magsugod ni siya alas 6:30 hangtod alas 8:30 sa kagabiyon. Mga bakunado lang pwede no kasulod ani. Mga yes sir Dave, mga bakunado lang ang pwede nga makasulod ani to. Ongoing gyapon to mga vaccination drive. Maliog lang monitor lang ta sa to mga social
media account. Kaning violence against women na usa na isa ka matikog ni advokasya no, sa imuhang kagamhanan. Can you tell us about it? Katong sa Saturday, Violence against women ba? violence against women, importante gyud kayo karong mga panahon na, especially nga gusto na itong i-empower ang ato mga kababaihan. Ato ang chief of police, isa ka babae, ang ato mga department head na ato mga babae, ang ato ang kanhing chief sa PNP, babae, pagkulang na pulihan. So, ang mga babae karon kinahanglan na gyud pod nga ma-empower na to. Tagaan na itong importansya, pinagi sa ito ang mga livelihood project, itukod na ito ang women's association, o uban pa. So, dili ta gusto nga mabiktima sila ng violence against women. And kinanglan yun sila og mayong programa nga magtutok po ani. So, naapoy mga advocacy, naapoy gisuportahan na to, labi na sa Spark Philippines, kuyog ni First Lady Jane Yap, naghimo sila isa ka bike nga mura o bike ride para sa mga bikers aron ma-aware gyud ang mga katawhan nga suportado na to ang programa sa violence against women. Okay. Imong nasulting na kanhi chief na to napulihan ang atong chief of police sa Mayor? No, kanhi chief na to sa fire Sa fire si Makatangay, Marlene Makatangay. before. Si Pero Marlene karon Makatangay. laki na karon. Si Marvin ako tugas na po. Anyway, so Mayor, unsa pa yung mga atong mga pwedeng isabuag or atong ipahibaw sa atong mga kaigsunan before we end this interview? Ang ato lang yapon nga ipahibalo sa ato mga katawhan nga palihog lang kung kinsa to mga away lingaw, ayaw na lang mo pag-spread og mga fake news, makak tungod kay makadaot ra gyapon sa ato mga katawhan. Naanad naman noon ta na Sir Dave, pero manuhoy lang po sa kayo sa mga kahilar po na nato mga nag-spread og mga bakat, mga fake news. So, mingon mo pugos yun sila nga naako ng kaso si First Lady Jane Yap panahon sa SK National President pa siya in relation sa SK Fund. Again, balikon ako nga wala gi kaso maski isa ka buok si First Lady Jane Yap atong SK National President pa siya. Pwede ninyo na ma-check ang record dito kung namakak ba si Babayang Porwa. Pero usahay pugson yun nila gamit ang mga big accounts para lang yun madaot si Jane Yap, madaot si Babayap. Makita man ninyo ang record dito. So, naara na nila, Sir Dave. Basta ako ipasabuag sa kaning social media nga murag ikaw na isunod nga miyembro sa BTS. Sige, salamat Mayor sa imong time ug sa pagsalmo sa atuhang tulumanon karong adlaw. God bless. Thank you kayo, Sir Dave, o Asenso Pamor, Tagbilaran City. All right. Atong pagkatabagon na no, engineer na no, ang atuhang sunod nga resource person kay kini man ang atong gitagana no, ang atuhang city government hour. So karon na atuhang tawagon no, ang usa sa mga tinugyanan nato sa sangguniang panglungsod nga diin atong mahinabi aron mahibaw-an nato no, engineer Lai no, ang atuhang mga katikaran dinha sa syudad or sa SP sa karong adlaw. Kay matud ang atuhang resource person no sa atong gi-invite para makahatag og mga katikaran mga ulahing nga taho gikan sa hawanan sa sangguniang panglungsod. Way laing kun dili si Kagawad Team Butalin mayong sa iyong kapunon Kagawad. Okay, maayong sa iyong kahaponon, Sir Dave, no, sa tanang mga suking, tigpaminawan ninyong programa. No? Okay. Tanan mga constituente din sa Dakbayan sa Bilaran, mayang hapon. Sir Dave. Straight question atong unsa may mga naitabo sa atuhang bag-ohay lang nga naitabo nga session no sa atong sangguniang panglungsod. Okay, kagani na Sir Dave, dili man kay daghan nga atong i-take up nga agenda, no. So kanina nag-approve ta og mga resolutions, no, sa 14 ka barangay nga pertaining ni sa atong barangay ordinances authorizing the city of Tagbilaran to issue barangay clearance and collect corresponding barangay clearance fee in the application for any business-related transactions. Sir Dave, pasabot nga ikuan sa mga bagong ordinansa sa barangay nga ang syudad na sa Tagbilaran ang mo kolekta o muhatag og mo issue og barangay clearance sa tanang mga negosyante kana mga business establishment. Sir Dave, no? Para dili na pud sila mo hago-hago adto sa barangay unang pamatuod yun sa atong
dakbay sa bilaran nga business friendly gyud ano nga mura gikuan na to nga one stop shop Yes. atong kung po ni atong pagkuan especially ang mga negosyante. Sir Dave, unang gitawag bitaw po ta orang ta po recognize nga business friendly na po Sir Dave no. Pinungulong sa itong mayor. Mo ning gipakuan gyud mo nang na kabalita mo puta Sir Dave di ba nga fifth place ta nationwide no sa tax collection efficiency. Yes. Kaya mo man atong kuan sa dakbayan nga ang pundo nato ato gina pag-monitoro no ato pagabantayan atong pasakaon gyud sa husto para matagamtaman gyud sa mga tagilaranon ang serbisyo tinuray sa atong paggobyerno dito sa CAD. Sir Dave, mo na itong gi-approvean din na except kabawan Sir Dave pending pa itong ilang ordinansa. I see. Unang this prompted us to have a proposed ordinance to the Committee on Ways and Means mag-set of guidelines nini no para unsaon ni pag-monitor aning issuance of barangay clearance of fees sa mga negosyante. Alright. So ato na po natukion next session siguro Sir Dave. So far kana mo ang mga resolutions na napasa ka ganina aside from katong mga tricycle renewals, tricycle application for registration no sa syudad. Unya sa akong committee ba Sir Dave nakadawat og referral na po no sa gikan sa CDRMO City Disaster Risk Reduction Management Office to the CDRMO resolution no nga mananghid sila nato sa FP mag-transfer sa mag-utilize fund in the amount of 2 million no magbalhin naman sila og kanang lugar ang mga ekipo nila mga equipments ibalhin nila sa aning bag-ong CDRMO command center unya magpalit pod o mag-replace og mga IT equipments og mo ni maggastuan in the amount of 2 million ato i-breakdown ang 1.8 mo ni pagpalit og pag-replace no og kaning mga IT equipments pa-upgrade niini yang 213,000 mo ni ang pagbalhin transfer unang gi-refer din nato sa committee so it means ito kayo na po nato ni sa committee meeting with the akong committee members kuha nato ni next session na po Sir Dave. So far mo na atong higutan ganina sa session Sir Dave. Alright. Thank you very much Kagawad. So if you don't have any other mga reports no, sa kabahin sa itong SP, siguro ato na lang pangayon ang imong mga panghinapos nga pamahayag. Okay, Sir Dave, padayon lang punta sa pagamping no sa atong mga health protocols despite nga murag ibaba na jud mayo na kadungog ko ganina nga 4 cases na lang jud nga atong kuan. So sa Christmas party sa to gi-allow naman or padayon lang gyapon ng safety protocols no, social distancing. So, apil lang tanan karon panahon sa Pasko. Sir Dave, kanimo po Sir Dave. Merry Christmas in advance. Merry Christmas. No? Okay. Merry Christmas nimo Kagawad Timo Talid and mabuhay ka sir. Okay, Sir Dave. Thank you. Alright, thank you very much. Mao kato ang tingog ni Kagawad Timo Talid ang number 1 councilor no sa atuhang dakbayan sa Tagbilaran no sunod siyang number 1 nga mananaog atuhang 2019 elections og dinhi natapos ang atuhang tulumanon karong adlaw karong napong adlaw sa Disyembre 2021 sa ngalan na lang ni Ma'am Mardy Araneta Batoy ug atong mga kaubanan si Mr. Chanimar Araneta Batoy si Ma'am Glo, Julibika Inesa Nareta, o siyempre si Atty. Greg Estrada. Ang talang sakop sa The Bohol Tribune. Kini ang inyong ubos na gala, your friendly friend, Dave Alvarado na namilit. O ginawtong nga mag-ubanta sa sunod nga hikayan sa itong programa. Nga newsmakers, suguban pa. Salamat mayang hapon, o di ay buluwanong pahinomdom. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Dok Ramil Uy, ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso. May buntag Sir JP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan. Mao jud Dok, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine. Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayarya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan, acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver. Kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids. Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon. So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals. DTX 500. Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Musugot kag sa dili ang tao naay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant Sir Correct. JP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Ginay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Ug kung mo kaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sikreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants. Correct. Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommend Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units. Pagkataasa na Doc. Samot na jud Sir JP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir JP Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500. Unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants. Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubods Negros. Tanaw ni mo sa taas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas. Mao ayaw jud kalimot sa pag-apil sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan. So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso. Ug ako sab si Doc Ramil Oy saying mayang lawas ampingan, dili abusuhan. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud sakit ipangihi ug ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
Inyong napaminawan ang Newsmakers uguban pa uban sa inyong anchor person nga si RD Araneta Batoy. Ayaw kalimot sa sunod nga hugna sa maong tulumanon. Newsmakers uguban pa. www.eytrbohol.com. From Bohol to the world. Let us now